Panahon nga kanya ni President Duterte. Aha. Di ba kanya pinayagan namin, kaso naman, ito naman pinagsasabi sa amin. Dinrowing kanya si presidente namin ng ganito, nakakatawa naman. Ba't naman ganito? Sana mahinto muna itong mga, tas mag-usap tayo. Ang sabi nga namin ni Nelson Sen, tayo, halimbawa, galit pa tayo sa ating leader, pero kung ibang bansa ang gagawa nun, una tayo magagalit, Sen, di ba? At sa ating mga kababayan. Halimbawa, ang Pangulo ng bansa natin ay ginawa ding katawa-tawa, at ang gumawa niya ay opisyal pa ng pamahalaan nila, opisyal ng army nila. Kaya magagalit din tayo, Sen. Yung ginamit nating isa pang medyo malalim kasing problema ito, yung sinabi ni Senator Kiko. Anyway, ito sasabihin ko rin sa kanya kung matutuloy yung debate namin sa Lunes. Opo. I respect the One China policy, but China should respect our exclusive economic zone. Alam mo kung sa pag-aaral ng logic, meron tinatawag na syllogism. Syllogism, ito ay deductive reasoning ito eh. May dalawang premises yan eh, isang major and one minor premise. Pagka valid ang premise, halimbawa, ang premise is all men are mortal. Sabi niya, yung first premise, yun ang general premise. Nelson Lubao is a man. And therefore, Nelson Lubao is mortal. Yun ang valid. Valid. Pare-pareho. Syllogism. Pantay. Pero, merong Palacios premise dyan eh. Okay. Halimbawa, fish is mortal, sabi niya. No, Nelson Lubao is mortal. Therefore, Nelson Lubao is fish. Ganun ang nangyari eh. Illogical Huwag mong pagsasamahin ang dalawang invalid na premises. Ito, sabi ko nga sa'yo kanina, ang isa is maritime rights, ang isa is sovereignty. Tama. Ang pinag-uusapan dito is UNCLOS. Ang pinag-uusapan doon, international law. Ibang forum yun. Hindi pwedeng pagtagniin yun. Ang magsesettle dito, ang pinag-uusapan, political recognition. Doon sa isa, wala pang korte kasi sa mundo ang mag-adjudicate kung sino talagang may-ari ng mga isla na yan kasi merong nakasasakop eh. Nananatili tayong pare-parehong claimants eh. So wag mong paghahaluin yun. Ngayon, anong pinag-uusapan natin? Nakahanda ba tayo para harapin halimbawa yung napaka-komplikadong issue ng West Philippine Sea? Ako sa tingin ko, sinasuggest ko nga, tawagin lahat ang mga stakeholders. Tawagin si Commodore Tariela, tawagin ang DFA, tawagan kung sino yung... Tapos magtabag tayo ng international experts para magkaalaman tayo dito. Ako wala akong pretenses na akala mo naggagaling-galingan ako. Hindi. Magtanong sa nag-aaral lang ako meron lang akong konting kaalaman dito. Ngunit sa nakikita ko, hindi lahat naiintindihan ito eh. Di ba? Halimbawa, Presidential Decree 1596. Hindi nila alam na ang pinag-uusapan lang doon ay yung tinatawag nating Kalayaan Island Group. Tapos meron tayong parang 1292 ba yung RA natin. Ang pinag-uusapan lang doon is yung ating archipelagic baseline. Alam mo, hindi po pwede nating masabi na ito na yung ating West Philippine Sea kapag hindi natin nagagawa ang dalawang bagay. Una, kailangan tayong gumawa ng mapa. Ito yung sinabi na ng Korte Suprema eh. Hindi, nakakalimutan nila ito eh. Kailangan meron kang mapa. Primero, mag-declare ka muna ng 200 nautical miles from your baseline. Yun ay referensya sa ating exclusive economic zone. At saka yung ating continental shelf. 200 nautical miles away from the baseline. Pag nagawa mo na yun, na-declare mo na yun, i-deposit mo yung declaration sa United Nations. Opisina ng Secretary General. Pero meron kang mapa. Itatanong ko kay General Tariela, tinanong mo ba yung NAMRIA? Kasi NAMRIA ang merong karapatang gumawa ng mapa. Nagkasundo na ba kayo ng NAMRIA para i-deposit yung mapa? Sasabihin sa'yo, hindi po.
Paano mo? Hindi ka pa nakagawa ng ganito para nga pagbigyan ka na, kasi doon sa mapa, makikita mo na yung coordinates kung nasaan ang West Philippine Sea. Para maitala doon sa tinatawag nilang international holographics ng mga mapa. Para ngayon, officially, matala sa karagatan ng mundo na meron palang West Philippine Sea. Hanggat hindi mo nagagawa ito, hindi pwedeng tawagin pang gano'n. Pwede nating tawagin, bakit hindi? Kasi tayo yan eh. Opo. Paano yung coordinates? Ng buong mundo, di ba? Yung kaalaman ng lahat. Yung mga Ito yung- dumadaan doon. Sana aralin nating mabuti. Para hindi tayo nagmumukhang nakakahiya. Hindi ba, meron tayong kasabihan eh. A little learning is... Dangerous. talagang dangerous. Tingnan mo ngayon. Baka layasan tayo ng China. Huwag naman sana. Sana humupa ito, yun ang ating kagustuhan, pag-usapan nating mabuti, at huwag yung basta na lang tayo nagpapatutsadahan. Merong isang, yung dating na, National Security Advisor, pakita natin. Opo. Si ano? Tingnan mo, meron din siya sinabi. Baka akala Norberto nila tayo, Gonzales. baka akala ng mga taong nakikinig sa atin, tayo lang ang merong ganitong pangamba. Opo. O pwede, direct, Sige baka po. naman gusto mong... Nakapanayam ata si Norberto Gonzales at yan din ang naging paksa nila, Senro. Siguro, narinig ko lang eh. Iparinig nga po natin direct yung punto ni Secretary Norberto Gonzales. Normally, hindi tama. Pero ang problema natin, mukhang may breakdown tayo ng policy natin sa international. Hindi malinaw ang mga guidelines natin. Kaya yung mga katulad ni Tariela ba yun? Ang mga katulad yan, gumagawa ng sariling aksyon. Kasi dapat malinaw ang mga guidelines yan, lalo ganyan, no? Sensitive ang ating issue sa China. Pinapakialaman mismo ng Pangulo yan. Pero tingnan mo ginawa ni Tariela. O, tapos, sa halip na pagsabihan natin si Tariela na hindi tama yung kanyang ginawa, may mga sa lipunan natin ang medyo lalo pang dinadagdagan yung ginawa ni Tariela. O yan. Ayun. So iwanan natin ang issue yan. Magkakaintindihan tayo. No? Dapat, sa mga sensitibong mga pagsasalitang ganyan, ikonsulta muna doon sa Ayun. talagang tagapagsalita. At kung kinakailangan na kunin yung approval ng opisina ng presidente, sapagkat sa ating saligang batas, siya ang arkitekto ng ating Totoo. international relations. Para hindi tayo malagay sa alanganin, sa kahihiyan, at lalong-lalo na sa isang bagay na baka hindi natin pare-parehong pakinabangan. Meron kayong kasama sa Senado, Sen, na nag-vlog pa eh. Nang tila yata ang sabi eh. Parang yung ibang senador dito, daig pa yung Chinese kung makapagtanggol sa China. Na para bagang kayo ang pinasasaringan, Sen eh. Meron bang ganun? At tila yata, yun ang binabanggit nila eh. Kung yun ang kanyang pagkakaintindi. Pero ako kapag nagsasalita akong ganito, ang aking bansa, ang interes ng aking bansa, ang nilalagay ko sa kauna-unahang priority. Dahil kahit ano pa sabihin mo, insultuhin mo araw-araw ang China. Because, aalis ba yung China? Ha? Baka hindi ho. At saka mismo ang DFA nagsabi, Jen, na pagka meron kang mga issue na gusto mong ipahayag, ang foreign heads of state and government, in particular, should be off limits or at least treated with respect regardless of our personal views. Talagang hindi po pwede. Totoo. Isasali mo yung head of states. May mga subject matter expert na dapat dyan. Itong binabanggit ko natin sa ibinabanggit ko kanina, yun palang senador, nung sa kanyang binabanggit na, anong tag doon? Yung sa kanyang vlog, ay in 72 hours, ay 815,000 views. Pero nung kayo pala, gumawa rin pala kayo ng vlog at sumagot din pala kayo Sen eh. At sa pinakahuli, within 48 hours, ay meron na po kayong 2.5 million views at 111,000 likes. Yun po ang Sen. So, ipaliwanag mo yung significance yan. Ako hindi ko masyadong Mukhang yung mga bilang na yan. mas maraming interesado sa paliwanag po ninyo kaysa sa doon sa pinupunto nung kapwa nyo senadora, kapwa nyo senador, Sen. Ayun nga, itatanong ko sa inyo, ibig ba sabihin kinatigan yung ating pagpapaliwanag? Mas gusto nilang pakinggan ang inyong paliwanag po. Yun lang. Kasi yun ang gusto kong kayo magpaliwanag. Kasi baka mamaya kung ako magsabi, sabihin na naman nila,
itinatayo natin na sarili nating bandera. Hindi naman ganun. Oh. Meron pang isa, naalala ko yung post ng isang, ito, lagi natin binabanggit ito, yung retired Associate Justice. Sabi niya, para niya meron kang kapitbahay na nag-squat sa bahay mo sa bakod mo. Nung nag-squat siya, sasabihin mo bang friendly kapitbahay ba yan? Squatter nga, nung pinapalis mo, ayaw na umalis Yun ang kanyang argumento, Sen Sino yun? Yung retired Associate Justice Carpio. Ang tawag Sino yan. daw ang nag-squat? Ang binabanggit, parang pinapalagay niya yung China, di ba? Yung ating katubigan, So, patawagin mo raw bang friendly yan? Kung ini-squat kayo yung lugar mo na pinapaalis na sila, ay ayaw umalis doon sa property mo. Ang problema, Oo. ang problema dyan sasabi mong ex-justice na yan, Opo. hanggang ngayon, hindi nila ma-determine yung coordinates ng West Philippine Sea. Di ba? Oo. Kasi hanggang ngayon, hindi niya maintindihan na yung mga isla na kung saan ay merong occupants, Oho. Ang pinakamaraming occupants sa ating tinatawag na exclusive economic zone, mas marami ang occupants ang Vietnam. Pero ang Vietnam, hindi natin inaaglahi. Opo. Meron ding occupied ang China. Pero ang ibig ko sabihin, ba't hindi tayo consistent? Mas maraming ang nakuha Ang Vietnam. na feature sa ating exclusive economic zone ng Vietnam, mas konti ang China. Oo. Bakit ibang trato natin sa China? Bakit sasabihin nila, dinidepensahan natin? Bakit merong isang feature ang Malaysia na nasakop ng ating exclusive economic zone na paglalapit tayo doon, tinataboy din tayo ng Malaysia. Ba't hindi tayo nagagalit sa Malaysia? Ba't sinasabi ng justice na yan, ang China lang palagi? Consistent tayo. Sabihin mo, ako nakikinig ka ni Sir Justice, sabihin mo sa Malaysia, huwag kang mag-squat. Di ba? Sabihin mo rin sa Vietnam, huwag kang mag-squat. Huwag lang ang China. Banatan mo lahat. Hindi yung namimili ka. Ang problema sa kanya, hindi naka-squat Silang occupant ng picture Ayun. Ayun. Under international law, sabi ko nga sa inyo, yung occupant nun, Sila. lalo na kung isla yung na-occupy niya, Magkakaroon din meron naman yun. tinatawag na enclave territorial sea. Yes. Ano yung ibig sabihin nun? Magkakaroon ng entitlement yung isla ng 12 miles from the baseline. Yes. Alam mo ang problema ngayon? Sa ngayon, walang computation doon sa enclave territorial sea. Opo. Kaya ang labo ngayon ng sistema ng daigdig. Wala ka namang makukuhang korte ngayon na magsasabi Hanggang kung dito sino ka lang. talagang may-ari. Nananatili tayong lahat claimants. Ayun. Hindi ba naintindihan ng justice na yan? Kaya nga lahat tayo claimants. Vietnam, China, Philippines, Taiwan, claimants tayo in the disputed and Islands. troubled South China Sea. May overlapping, Overlapping. Nasa EEZ mo nga. Opo. Siya naman ang occupant. Oo. Pambira naman justice. Pinakamabuti. Tapos sasabihin pa niya, may sinabi siya Opo. si Marcoleta kanya, yan ang pinaka Mababa. mababang klaseng abogado. Parang yung mga kasama din daw niya. Low level. Okay lang sa akin yun, Jen, di ba? Opo. Ako, pwede ko pa sabihin sa kanya, yung retired justice na yan, yung pinakamagaling na abogado sa buong Pilipinas. Tama naman yun. Ako sang-ayon din naman ako doon. Yan. Mas magaling pa sa Para- Supreme Court yan, Sen. Para wala siyang masabi.